Hi home buyers! So, andito tayo ngayon may tripping ako, samahan niyo ako, may tripping ako sa Sonoma sa may Santa Maria, Bulacan. Actually, good thing to kasi kakatapos lang ng bagyo or may parating ulit na bagyo. So, kakatapos lang ng bagyong Christine and nababalita na pabalik na siya ulit. Ayan. At dahil doon, kaya ko nasabing good thing to, it's because makikita natin yung site after ng malakas na pag-ulan ni bagyong Christine. Take note, under construction pa ang Sonoma. So, hindi pa to masyadong perfect pagdating sa inyong paningin dahil may mga lupa-lupa pa. Though, ang maganda dito, ang titignan natin if binahaba ang Sonoma after ng bagyong Christine. Okay? Let's go! So yan, mga kapwa ko home buyers. So itayin lang natin yung client ko today. Nandito na tayo sa Sonoma. So kuya, ayan. Tanong ko lang sa'yo, binabaha po ba yung Sonoma? Last nung Karina, Enteng, at saka etong lately, yung Christine, bagyong Christine. Hindi po. Ayan, sige, thank you kuya. Ayan, confirm natin na hindi binaha yung Sonoma. So, ito yung mga first na model house nila. Pero right now, ang mapapalitan to ng color, magiging parang ganitong color sila. Brown. Ayan. So, ito kasi yung mga dating design. Ito yung turnover kapag duplex. Kasi mas malaki to dahil 44.5 square meters naman to. So, ganyan siya. Kapag duplex. So, limited na lang yung ganito dahil mas unang nauubos to eh. Mas marami talaga yung townhouse. Kasi mas ganda kasi malaki yung parking space. Ang maganda sa kanya kasi meron kang excess lot dito sa harapan which is 1.5. Tapos meron ka rin sa gilid. Pero yung nasa gilid mo, depende yan kung gaano kalaki yung lot area na makukuha mo. Yan. So yung mga yung mga common na nakukuha nila is minsan 50 plus, 54 ganyan. Minsan yung iba mas malaki. Kaya lang syempre kapag lumaki ang lot area, mas malaki din yung price. Pero okay naman 'yan. So dito naman, ito yung ganito yung itsura ng CR. Half lang yung tiles niya, pero naka-tiles na rin siya. Meron siyang bowl, tas meron na siyang lavatory. So, ganyan naman na siya. So, na rin to. May ceiling na rin siya. It's because nakahiwalay siya sa bahay. Hindi siya sa... Kumbaga, pag nasa loob pa kasi naman ng lot area na. Yes, oo, ganyan pa rin siya. Ito siya. Ayan yung likod. Medyo may kalumaan na tong ating Sonoma because nung mga ilang taon na to. Hindi nagagamit na ba? Ay hindi kasi for turnover pa lang. Turnover. Oo. Okay, naantay. Yes, ito yung Sonoma 2. Usually makikita nyo dyan, mga townhouse na lang talaga sila. Yung lot nyo is start dito sa may dulo ng CR na yan, paikot yan hanggang dun sa gilid. So ganun kapag duplex. Corner end, kahit townhouse siya, ganun siya. Ayan. Kinonfirm ko kanina sa guard, if binahato nung Karina, Enteng, at saka ito, yung pinakabagong-bago natin. Bagyo. Ha? 2. Actually, malaki ng 2 to. For example, start mo dito yung, yung room mo. Ayan. So, ganyan talaga yung room na mangyayari dyan. Tapos, dito sa kabila, ayan, mas maliit siya ng konti.
Ayan. So, wala pa siyang ceiling kasi bear type na talaga siya. Pero, maganda dito, high ceiling. So kapag tinurcover, ganyan din. Oo, ganyan din yung itsura niya. High ceiling siya. Yun yung isang maganda doon. Kaya, hindi siya mainit o diba, hindi masyadong mainit. So, kahit lagyan mo yan, isagad mo na pang high ceiling yung kisame mo, okay lang din. Hindi iba na pag clinose mo, nilagyan mo na ng ceiling, parang, alam mo yun, parang kasikip na. Eto hindi. Yun yung isang maganda doon. RFO? Oo, may mga RFO na. Usually duplex. Kasi kapag pre-selling natin, siya, mga townhouse unit. Yung iba. Oo, yung Sonoma to. So, ganito yung, ang pinapakita lang dito is, yung mga possible design na pwede niyong gawin. Di ba ang ganda? Maganda siya. Correct. Oo. Pagka-size niya, yung kanina dito. Yes, oo. Ito lang yung size nun. Kumbaga, ito, hindi mo pa nagagamit yung excess lot, 'di ba? Pero makikita mo na okay na siya. Meron ka ng living space, meron ka na ring dining. Tapos ito na yung CR mo, ito pa yung kitchen mo. So ganyan siya. Dalawa yung room. Ito is pa lang to ha, hindi mo pa nagagamit yung mga excess lot mo. So ibig sabihin, loob pa lang to ng bahay, ng floor area mo, pero makikita mo maluwag na yung yung unit, yung space. Paano kung nagamit mo pa yung yung mga gilid-gilid, harap, likod? Pag sinagad mo talaga. Oh yes. Sagad-sagad. Ito yung main, master room. Oo, master bedroom niya. So take note ha, meron ka pa ring gilid dyan na pwede mong gamitin in the future. Ito wala pa pero maluwag-luwag na. Kaya naman tayo sa townhouse. Una ko ipakita sa inyo yung turnover talaga. So ayan yung model house. Ganito yung kay Tito Pe. Ayan siya. Ayan. So same rin naman dun sa duplex. Meron pa rin siya na 1.5 dito sa harapan. Minsan kasi, inner siya pero mas malaki yung lot area. Ibig sabihin, kunyari 48 square meters. Kasi ang standard nito is 36 square meters lang. Yung iba 40 square meters, 48. So nagbabago siya. Pero kung 36 square meters, for example, mula dito, yung lot area niya hanggang dito sa dito. Yan. Tapos ganyan lang siya. So may 1.5 ka. Ayan. And then, pagpasok mo, ganyan naman kalaki yung kanyang floor area sa baba. So, ang difference nito, yung CR, nandito lang siya sa loob. Oo. Pero, maluwag pa rin yan kasi pag tinignan natin yung model house. Tapos, meron ka pa rin 1.5 dito sa likod. So, pwede mong gawing laundry area o kaya kitchen. Yes. Ayan siya. Same pa rin siya dun sa duplex. Pero mas mababa yung monthly nito. Yes. Oo, mas mababa pa rin dito. So, half pa rin siya, tiles ng CR. Tapos, ganyan pa rin siya kaluwang. Mas mababa to kasi, yun nga, mas maliit yung lot size niya. Tapos, townhouse siya. Mas maliit yung floor area. So, pero, hindi pa rin siya nagpapahuli, di ba? Kasi nga, ganyan pa rin siya. Ayan. Oo, totoo. Parehas ng sila. Halos.